pong kinalaman ang opisina ni Inday Sara Duterte sa nagaganap ngayong araw. Paki-record niyo po yan. Wala pong kinalaman ang opisina ng ikalawang Pangulo sa ginagawa po natin ngayong araw. Wala pong kinalaman ang Department of Education sa ginagawa natin ngayong araw. Wala pong kinalaman si Inday Sara Duterte sa ginagawa po natin ngayong araw. Okay. Maliwanag lang po. Baka kasi po, meron pong mag-mislead na naman sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Wala pong kinalaman sila dito. Kami po ay nagtawag ng suporta para po mapakita po natin kay Inday Sara na kahit na binubugbog siya araw-araw ng mga balitang hindi naman katotohanan, solido pa rin ang 32 milyong botong nakuha niya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Tama po ba yun? I will give the floor to Sir Daniel Noblesa, National Head of Sara Movement po. Siya po yung pinaka-head natin, pero ang pinaka-ano niya po, Maynila. So I will give the floor to Daniel Noblesa. Thank you po. Muli, magandang hapon, Caloocan. Ang hina naman ng inyong mga boses. Magandang hapon, Caloocan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagpala po sa akin at sa Inday Sara na movement. Kanina po ko nagsasalita. Kinakwento po ako sa inyo kanina. Uulitin ko lang po. Kaya po tayo nandito ngayon kasi po, alam niyo po, wala na bumumpay ang paninira sa ating pinakamamahal na Inday Sara Duterte. Alam ko ay napapanood nyo na yan, naririnig nyo na. Kumbaga po sa pelikula po ng yumangon nating idolo FPJ, bugbog sarado na si Sara Duterte sa araw-araw na paninira sa kanya. Samantalang nagtatrabaho lang naman po ang ating Vice Presidente. Ang ipinangako niya sa atin ng kampanya, unity, pagkakaisa. Dahil ang gusto po niya, isang progresibo na Pilipinas para sa ating lahat. At siya po rin ngayon ang kasulukuyang kalihim ng Department of Education, ang kumakalinga po sa mga anak ninyo. Ang pangarap po ni Sara Duterte, wala po bata ang hindi nakakapag-aral. Ang gusto niya po, lahat po nakakapag-aral. Ako po, si Noel, matagal na po magkaibigan. Simula pa po noong 2016, sumisigaw na po kami para po kay Tatay Rudy Duterte, kay President Rodrigo Roa Duterte. Kaya po hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang pagkakaibigan namin, Noel. Walang iwanan at hindi namin iiwanan ang mga Duterte. Tama po ba yun? Sa Caloocan po, landslide po si Mayor Sara dito noong 2022. Nagpapasalamat po siya sa inyong lahat. Noong 2016, ibinigay din ng Caloocan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pinakamainit ninyong suporta. Landslide din po si Digong dito sa lungsod ng Caloocan. At nung panahon ng pandemya, hindi naman po niya kinalimutan ang lungsod ng Caloocan. Talagang nasa puso po ng mga Duterte ang Caloocan. Lalo na po nagpapasalamat din po tayo kay Mayor Alo Malapitan at kay Congressman Malapitan din po, kay dating Mayor Oka Malapitan, kay Congressman yun na yata, di ba? Nagpapasalamat po ako. Ako po ngayon ay biniliwanagin lahat sa inyo. Sa totoo lang po, shock na shock po ako sa dami ng taong nandito. Ang usapan lang po namin ni Noel, barangay leader at district leader. Tatlo lang po ang distrito ng Caloocan. Tama ba ako, Noel? Tatlo lang. Kami po, ako po, Batang Tondo. Kapitbahay ko po si Ormisco, kung kilala niyo si Isko Moreno. Kami sa Maynila, 6 ang distrito. So expected ko, ganito kami sa Maynila. Pero sa Caloocan, hindi ko ni-expect na ganito kadami ang nagmamahal kay Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito lang po muna ang aking gustong sabihin sa inyo. Wala pong kinalaman ang opisina ni Inday Sara Duterte sa nagaganap ngayong araw. Paki-record nyo po yan. Wala pong kinalaman ang opisina ng
ikalawang Pangulo sa ginagawa po natin ngayong araw. Wala pong kinalaman ang Department of Education sa ginagawa natin ngayong araw. Wala pong kinalaman si Inday Sara Duterte sa ginagawa po natin ngayong araw. Okay, maliwanag lang po. Baka kasi po, meron pong mag-mislead na naman sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Wala pong kinalaman sila dito. Kami po ay nagtawag ng suporta para po mapakita po natin kay Inday Sara na kahit na binubugbog siya araw-araw ng mga balitang hindi naman katotohanan, solido pa rin ang 32 milyong botong nakuha niya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Tama po ba yun? Ang sakripisyo ng volunteers, yan po ang nagpapanalo sa politiko. Ang init po ng suporta ng volunteers, yan po ang sandigan ng isang politiko na nunungkulan dapat ng tama at wasto. At hindi po kayo nagsisisi dahil si Sara nanunungkulan sa atin para ibigay at ipaabot ang inyong mga gusto sa kanya. Hindi nga lang po siya nandito dahil una sa lahat po, hindi po ito opisyal na programa ng OVP o ng Department of Education o ni Inday Sara Duterte. Ito po ay opisyal na programa ng Inday Sara ng Movement. Bakit po ba tinayo ang Inday Sara ng Movement? Ito po ay nagkakaisang grupo na buo, solido at hindi bibitaw ang suporta kay Sara Duterte. Kailangan po niya tayo ngayon. Una, kailangan niya ang dasal ng sambayan ng Pilipino. Dahil kung ang sambayan ng Pilipino nagdadasal, bibiyayaan siya ng Panginoon ng mas malakas na puso at isipan na matalinong mag-iisip ng mga programa para sa mga Pilipino. Pangalawa, ang walang humpay ninyong suporta na kahit sa kwentuhang inuman, kwentuhang bingguhan, kwentuhang kanto lang, na pag-uusapan nyo pa rin ang mga mabuting nagagawa ni Sara Duterte sa ating lahat. Alam po niya yung mga kahilingan ninyo. Unti-unti niya po yang gagawin at tutuparin. Tinutupad na po sa Department of Education, sa OVP rin po, dahil po binabatikos po siya tungkol po sa confidential funds. Alam niyo po ba ang confidential funds na sinasabi nila na binabatikos sila kay Inday Sara? Kung kayo po ay nakapunta na sa OVP, may mga satellite offices po na tinayo si Inday Sara Duterte. Bakit po niya itinayo yun? Kasi nakita po ni Inday Sara na kailangan pa po ba ang isang mamamayan sa Tawi-Tawi pumunta sa Maynila para lang magsubmit ng mga medical abstract para humingi ng tulong sa kamag-anak nilang naghihingalo sa ospital. Binigay ni Inday Sara ang mga satellite offices para po hindi na po kayo mahirapan. Dito po sa Caloocan, ang pinakamalapit pong satellite office, dito po sa may Road 10. Sa may Road 10 po, dyan sa may Tundo. Ngayon po, dahil nga po sa walang humpay na paninira, naka-hold po ngayon yung mga serbisyo ng OVP. Yung medical saka burial assistance po, wala muna po, kaya wag muna po kayo magdadamdam. Baka po siguro sa Marso, ibalik nila yon. Kung sila po ay maaayos na nila lahat doon ng sistema para wala na pong masyadong reklamo, ibabalik po agad-agad yan ng OVP. Ang ibinibigay pong tulong ng OVP, burial at funeral assistance. Kung meron po kayong kamag-anak na yumao na, pwede po ninyong ilapit yan sa OVP. Yung medical assistance naman po, lalong-lalo na po yan ang pinaka-priority po ng tulong ng OVP sa mga kababayan po natin. Yung may mga bill po na malalaki, kahit papano, tutulong po, hindi po buo. Gusto ko pong ipa-intindi sa inyo na hindi po porket pumunta tayo sa isang opisina, buo na po niyang i-absorb yung bill natin. Hindi po ganun ang policy ng gobyerno. Yan po kahit papano, 1/4 po ay tutugunan ng opisina ng ikalawang Pangulong Pilipinas. Nandiyan naman po ang PCSO, ang PACOR, ang DOH na pwede nyo pa rin pong lapitan. Pero meron po talagang pinakagusto ng programa si Inday Sara Duterte. Yun ay mga kabataan, yung mga anak po natin na makapag-aral sila. Nakita nyo naman po, walang humpay po ang pag-iikot ni Inday Sara, lalo na po doon sa
lugar na makapagtayo po ng mga eskwelahan para sa mga kabataan, para lahat po ng mga anak natin papasok. Yun lang po yung biyayang na hindi mananakaw sa kanila. Ang kayamanan natin na may papamana sa mga anak natin, yung edukasyon. Nawa po, ewan po nating hahayaan na yung mga anak po natin hindi makapagtapos. Gawin po natin ang lahat ng paraan dahil ang gobyerno lang po ginagawa niya lahat ng kanyang paraan para mapag-aral ninyo yung mga anak ninyo kahit paano less yung gastos. Okay. Ngayon po may hawak kayo mga forms, di ba? Pakitaas yung mga forms. Forms.